Okay, so ano tong legal separation? So, ginugol natin, ang legal separation is, ah, pwedeng ipangalan sa'yo yung property kung ikaw yung estranged wife. Pwedeng kayong, hindi na kayo magkasama sa isang bahay, pero hindi kayo pwedeng ikasal. In Philippine setting, the marriage is still valid. So, anong gagawin? Yung sinabi ko nga doon sa vlog natin na annulment legalizes yung other relationships. Ibig sabihin, pag annulment, hindi na valid yung marriage kasi wala nang visa yon. Yun na, ibig sabihin ng annulment is nullity of marriage. Wala nang visa yung kasal. Kasi sa legal separation, separated lang kayo, pero separated lang kayo, hindi kayo nagsasama sa isang bahay. Yung property nyo nakapangalan na dun sa isa. Kung may mga anak kayo, yung custody ng children, baka co-parenting kayo, ganyan. Pero valid pa yung marriage nyo. Sa annulment, hindi na. So, and nasabi ro na kung may karelasyong bago yung asawa mo na lalaki, hindi mo matatawag na mistress. Okay? Pag legal separation, hindi mo pwedeng tawaging mistress yung bago niyang karelasyon. Regardless, kahit ilang babae pa naging karelasyon niya, hindi niya mistress yun. Kasi legal separation. That is the loophole. Yun yung loophole ng batas. Kasi ang tingin ng karamihan, kasi yun ang tingin pagka hindi ikaw yung legal wife, mistress ka. Pero sa legal separation, nabasa natin, consult a lawyer, di ba? Disclaimer tayo, consult a lawyer. Pag sa legal separation, hindi mo pwedeng tawagin yung wife, yung bagong girlfriend o yung bagong chicks o yung bagong bebot nung asawa mo na mistress kasi legally separated kayo. Kaso kasi ang common dito sa Pilipinas, pag hindi ikaw yung legal wife, mistress ka. But under the law, under the legal separation, hindi mo siya pwedeng tawaging mistress. So, yun. Yun yung natutunan natin. No? Yun yung natutunan natin na may ganun pala. No? Kaya ipinapaanal kasi para pwede ka na mag-asawa. Kasi sa legal separation, hindi ka pwedeng mag-asawa Hindi ka pwedeng magpakasal ulit. Kasi may visa pa yung kasal mo dun sa una. Di ba? Yun. Yun yung nangyayari. Kaya butit nalalaman natin yan. Oh. Kaya marami nagte-take advantage yan kasi hindi ka naman pwedeng tawaging mistress once legally separated kayo. So, yun lang po.